Sa huling bahagi ng 2025, sinabi ng Rusya na nakamit nila ang pinakamalaking tagumpay sa digmaan laban sa Ukraine. Bumagsak na ang lungsod-kuta ng Pokrovsk ayon sa Rusya at sinabing malapit nang sumunod ang natitirang Donetsk. Mabilis na pinatunayan ng Ukraine na ito ay kasinungalingan at ang mahigit 1 taong labanan sa Pokrovsk ay nananatiling matindi. Kung may ipinakita man sa atin ang Rusya sa Ukraine, ito ay na ang matinding labanan ay nagdudulot sa kanila ng maling desisyon na nagreresulta sa pagkamatay ng kanilang mga sundalo. Iyan mismo ang iniulat ng The Military Show noong ika-6 ng Enero, nang ang mga sundalo ng Rusya ay naglakad papunta sa impyerno matapos mahulog sa perpektong bitag ng HIMARS na inihanda ng mga tagapagtanggol ng Ukraine para sa kanila. Ang The Military Show ang nagbahagi ng karamihan sa detalye sa ginawa ng Ukraine. Ibinigay nito ang kredito sa isang correspondent mula sa Ukrainian news station na TSN, si Yulia Kirienko, sa pagbubunyag kung gaano kalawak ang pinakahuling kabiguan ng Rusya sa Pokrovsk. Ayon sa ulat, nag-aabang ang mga unit ng artillerya ng Ukraine para sa paglusob ng mga Ruso. Nang makapasok na sa abot ng kanilang armas, ang mga sundalong Ruso kasama ang kanilang kagamitan, pinakawalan ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang mga rocket mula sa HIMARS system upang wasakin ang mga mananakop at malamang na masira rin ang mga kagamitang sinusubukan nilang ipasok sa Pokrovsk. Hindi ito simpleng kontra-atake. Hindi umasa sa swerte ang grupo ng artillerya ng Ukraine o basta na lang sila napunta sa posisyon nang sumubok umatake ang mga puwersa ng Russia. Sa halip, ito ay isang planadong kontra-atake na naging posible dahil sa Skalya Regiment ng Ukraine, na dating kilala bilang Skala Regiment. Matagal nang nagsisilbi ang unit na ito sa Ukraine sa larangan ng reconnaissance. Gayunpaman, ayon sa sariling recruiting page ng regiment, higit pa sa mga mata sa himpapawid na ibinibigay ng mga drone ang iniaalok nito sa Ukraine. Pinag-isa ng Skalya team ang drone company nila sa mga tangke, artillerya, at the training center para sanayin ang sariling tropang atake. Hindi malinaw kung ang unit ng artillerya na nagpaputok sa mga puwersang Ruso malapit sa Pokrovsk ay siya ring unit na pinapatakbo mismo ng Skalya Regiment. Ayon sa The Military Show, isang reconnaissance drone ng Skalya Regiment ang nakakita at nakatukoy sa paparating na convoy ng militar ng Russia. Kinailangan lamang ng unit ng artillerya ng Ukraine na i-adjust ang kanilang putok ng naaayon upang matiyak na ang HIMARS rocket na kanilang pinakawalan ay tumama ng direkta sa mga sundalong Ruso. Alam na siguro nila ang dami ng disimpormasyong kumakalat tungkol sa sitwasyon sa Pokrovsk at paligid nito, karamihan gawa ng Russia. Ibinahagi ng Ukraine sa The Military Show sa YouTube ang video ng kanilang HIMARS na pag-atake. Ipinapakita ng 44 segundong footage ang aerial view ng convoy ng Russia habang binabaybay nito ang nagyeyelong kalsada patungong Pokrovsk. Naririnig ang mga usapan sa background ng footage. Pagkatapos, nag-iba ang anggulo sa ika-12 segundo bago tamaan ng HIMARS rocket ang target. Nagpapalit-palit ang footage ng mga anggulo ng resulta ng pag-atake. Ipinapakita ang makapal na usok na tumataas sa himpapawid. Nasunog ang mga sasakyan at kagamitan ng Russia gamit lang isang rocket ng Ukraine na pinaputok ng may mataas na precision. Iyan ang dahilan kaya pinili nila ang HIMARS, ayon sa ulat ng SensorNet sa pag-atake ng Ukraine. Ginamit ang sandatang ito para pigilan ang pananakop sa Pokrovsk. Dahil sa precision ng HIMARS, tinamaan ng Ukraine ang mga target sa likod ng Russia. Mukhang iyon ang nangyari dito. Sabi ng outlet, naganap ang pag-atake ng Ukraine sa pagitan ng mga pamayanan ng Novopavlivka at Chinoshina. Ito ang naging lugar ng labanan ng Russia at Ukraine mula Nobyembre 2025. Ang particular na lugar na tinamaan ng Ukraine ay tinatayang nasa 7 kilometro o mga 43 milya ang layo mula sa linya ng kontak malapit sa Pokrovsk. Ipinapakita nito na ang mga nasawing sundalong Ruso ay nagdadala ng kagamitan at marahil pati sarili nila sa unahan ng labanan, na dating sinabi ng Russia na tapos na. Ang punto rito ay tila ito ay teritoryong kumpiyansa ang Russia na hawak nila. Ginamit ng Ukraine ang High Mobility Artillery Rocket System para ipakita sa mga puwersa ni Putin na hindi sila ligtas kahit sa mga okupadong teritoryo. Ang High Mobility Artillery Rocket System ay perpektong sandata para sa trabaho, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito.
Ang High Mobility Artillery Rocket System or High Mobility Artillery Rocket System ang piniling sandata ng Ukraine laban sa mga mananakop na Ruso malapit sa Pokrovsk, mobile at kayang maghatid ng matinding lakas ng apoy. Gaano kalakas ang lakas ng apoy na iyon ay nakadepende sa mga bala o munisyon na pinili. Kayang magpaputok ng High Mobility Artillery Rocket System ng ATACMS missiles mula United States, pero malabong ito ang ginamit sa pag-atake ng Ukraine sa Pokrov. At hindi na rin ito kailangan ng Ukraine. Ayon sa Army Technology, ang kayang abutin ng ATACMS ay 100 at 65,300 kilometro o 100 at 200 at 86 milya depende sa block na ginamit. Mas mainam na itabi ang mga missile na iyon para sa mas malalalim na pag-atake sa mga okupadong teritoryo o marahil mismo sa loob ng Russia. Malamang pinakawalan ng Ukraine ang isa sa karaniwang HIMARS rockets laban sa mga Ruso. Mukhang isa lang sa 6 na rocket pack ang kinailangan ng Ukraine, na ayon sa Army recognition ay kayang dalhin ng isang HIMARS. Pinapatunayan nito ang bisa ng reconnaissance ng Skelya Regiment. Hindi na kinailangan ng maraming rocket, base na rin sa mga footage na ibinahagi tungkol sa pag-atake. Siksikan ang mga sundalo ng Rusya kaya sapat ang isang rocket para magdulot ng malaking pinsala sa Ukraine. Agad nakaresponde ang Ukraine sa datos mula sa kanilang reconnaissance drone dahil ang sasakyang HIMARS ay kayang tumakbo ng hanggang 85 kilometro o mga 500 at 28 milya bawat oras. Kaya, ang HIMARS ay may bilis, kakayahang umangkop at lakas ng apoy na kailangan para mapatigil ang convoy ng Russia sa kanilang daraanan. Isang rocket lang ang ginamit at natapos agad ang convoy. Ayon sa military show, ang HIMARS attack ng Ukraine ay pumatay o malubhang sumugat sa hindi bababa sa 10 sundalong Ruso. Ayon sa outlet, ang nasusunog na kagamitan sa video ay posibleng all-terrain vehicle na, ayon sa military show, ay nawasak ng apoy. Maaaring nasira rin ng shrapnel mula sa mga bala ang ilang sasakyan sa convoy. Ngunit di pa ito kumpirmado. Hindi naman ito ganoon kaimportante dahil halos nabura na ang unit na nagpapatakbo ng mga sasakyang iyon. Maaaring sundan ito ng Ukraine ng mas maraming pag-atake para hindi na magamit o makuha ng militar nila ang mga sasakyan. Karaniwang taktika ito ng Ukraine. Noong Setyembre 2023, iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty na 500 tangke ng Russia na ang nasamsam ng Ukraine mula simula ng pananakop ni Putin. Posibleng mas mataas na ngayon ang bilang, lalo na kung isasama ang mga sasakyang nasira ng shrapnel sa pagitan ng Novopavlivka at Chioshina. Ikalawa lang sa Ukraine ang posibleng pagsamsam ng sasakyan, pero ang HIMARS na pag-atake ay para depensahan ang Pokrovsk hanggat kaya. Hawak pa rin ng Ukraine ang lungsod, kaya napipilitan ang Russia na paulit-ulit umatake na mas malaki ang gastos kay Putin kumpara sa 10 sundalong nawala noong Enero na opensiba. Pabago-bago ang sitwasyon sa Pokrovsk, ngunit hindi ito gaya ng ipinagmamalaki ni Putin at mga kasama niya noong Disyembre. Noong Disyembre 2 iniulat ng Al Jazeera na sinabi ni Valery Gerasimov, hepe ng staff ng Russia, na tuluyan ng bumagsak ang lungsod ng Pokrovsk na halos 2 taong sinakop ng Russia. Ayon sa ulat, dahil sa kumpiyansa ni Gerasimov, iniulat ng tagapagsalita ng Kremlin, Dmitry Peskov, na mismong hepe ng staff ng Russia ang nagbalita ng di umano'y paglaya ng lungsod kay Putin. Kahit anong paniniwala ni Putin kay Gerasimov, masaya siyang panatilihin ang pahayag na kontrolado ng Russia ang Pokrovsk. Ayon sa Al Jazeera, nagbigay siya ng pagbati sa puwersa ng Russia at nagpasalamat sa kanilang trabaho sa Krasnoyarsk, pati na rin sa pamunuan at tauhan ng battle group. Sinabi ni Putin na ang paggamit ng pangalang Krasnoyarsk ay maaring sinadyaring mang-insulto sa Ukraine dahil ito ang tawag ng Russia sa Pokrovsk. Natapos na ang labanan para sa lungsod na nagdulot ng pagkawala ng 100,000 sundalong Russian mula Enero hanggang Oktubre 2025 ayon kay David Axe. Natapos na ang karamihan sa 25,000 sundalong Ruso na kinumpirma ng Ukraine na napatay ng kanilang drone operators noong Oktubre. Ang Pokrovsk ay nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Ibig sabihin ay maaari nang ituon ng mga puwersa ni Putin ang kanilang pansin sa natitirang bahagi ng Donetsk Fortress Belt. Ito ang humahadlang sa kanila para tuluyang angkinin ang buong oblast. Ngunit hindi lahat ay ayon sa inaakala. Agad na naging malinaw na hindi talaga nasakop ng Russia ang Pokrovsk.
Ayon sa Kiev Independent, noong Enero 4 kontrolado na ng mga puwersa ni Putin ang karamihan ng Pokrovsk, pero hindi pa nila hawak ang buong lungsod. Ayon sa Ukraine, tuloy pa rin ang labanan at kontrolado pa rin ng kanilang tropa ang mahahalagang posisyon na nagpapahirap sa Russia sa patuloy na pag-atake. Hindi rin ganoon katagumpay ang Russia sa pagkuha ng mga pamayanan sa paligid ng Pokrovsk gaya ng sinasabi nila. Ayon sa Kiev Independent, sinabi ng Russia na nasakop na nila ang Radinska, hilaga ng Pokrovsk, na mahalaga sa labanan para sa Donetsk. Mukhang hindi rin iyon totoo, ayon sa Ukraine. Nagpapalaganap pa rin ng maling balita ang propaganda ng Russia tungkol sa frontline sa Radinska. Ayon sa Air Assault Forces ng Ukraine sa Facebook, kontrolado pa rin ang mahahalagang posisyon. Malaki ang lugi ng kalaban sa tao at gamit. Ayon sa mga puwersa, nagsimula nang magpakalat ang Russia ng mga peking video at ulat para palabasin na bumagsak na ang Rodinska. Saan na nga ba natin narinig yan? Ginamit din ng Russia ang parehong kasinungalingan para sabihing nakuha nila ang Kopyanas noong Disyembre 2. Tinalakay natin ang kasinungalingan at ang matalinong sagot ni Pangulong Volodymyr Zelensky sa isang video na nagsiwalat ng katotohanan sa Kupiansk. Makikita natin ang pattern ng disinformation mula Russia para palabasing nilulusob ng kanilang sundalo ang depensa ng Ukraine. Ipinapakita ni Putin ang kanyang kapangyarihan para kumbinsihin ang mundo na hindi mapipigilan ang pagkuha ng Russia sa Donetsk. Ginagawa niya ito para magkaroon ng kalamangan sa negosasyon ng kapayapaan, kung saan igigiit niyang ibibigay ng Ukraine ang Donetsk at buong Donbas. Ngunit pinapatunayan ng totoong nangyayari sa Pokrovsk na mali ang sinasabi ng Russia tungkol sa pagkakakubkob. Bukod sa HIMARS strike na tumama sa mga sundalo at kagamitan ng Russia, papuntang linya ng labanan sa isang lungsod na sinasabing nasakop ng Russia. May ilang kamakailang halimbawa ng Ukraine na umatras ang mga mananakop ng Russia sa Pokrovsk. Noong Enero 4 iniulat ng Militany na isang Ukrainian MiG-29U1 ang sumira sa isang tulay malapit sa Pokrovsk gamit ang isang precision bomb strike. Ginagamit ng mga puwersa ng Russia ang tulay na iyon bilang isang mahalagang ruta para sa mga tropa at kagamitan na kanilang dinadala papunta sa Pokrovsk, pati na rin bilang silungan para sa kanilang mga unit. Habang inihahanda nila ang kanilang mga pag-atake, gumamit ang Ukraine ng 2 air-to-surface missile hammer bomb para sa strike na nagresulta sa tuluyang pagkasira ng tulay at ang malamang na pagbagal ng ilan sa mga pag-atake ng Russia sa Pokrovsk. Kinabukasan, iniulat ni Militany ang tapang ng 2 sundalo ng Skelya Regiment na napigilan ang 6 na tropang Ruso sa Pokrovsk. Galing sa parehong regiment ang mga sundalong ito na nagpalipad ng drone na nagresulta sa HIMARS strike ng Ukraine. Pinatunayan nilang epektibo ang Skelya Regiment sa lupa at sa ere gamit ang mga drone. Nakita ng depensa na mabilis na umabante ang mga sundalo ng Russia ng humigit kumulang 200 metro o mga 600 at 56 na talampakan papunta sa direksyon ng 2 tropa ng Skelya. 3 sa mga Ruso ang agad na napatumba sa sumunod na putukan. At matapos mapabagsak ang mga Rusong iyon, 2 pa ang lumapit. Sa pagkakataong ito ay suportado ng isang first-person viewer drone o first-person viewer. May first-person viewer drone din ang mga tagapagtanggol. At napabagsak nila ang isa sa 2 umatake. Ang isa pa, na iwan mag-isa, ay nasugatan at pinatay ng mga sundalong Ukranya. Mas maraming first-person viewer drone ng Ukranya ang nagdagdag sa 6 na patay matapos nilang makita ang isa pang buhay na sundalong Ruso. May dagdag pa. Noong Enero 7, iniulat ng RBC Ukranya na napigilan ng puwersa ng Ukranya ang panibagong pagsalakay ng Ruso sa Pokrovsk. Ang ika-46 na Air Mobile Podillia Brigade ng Air Assault Forces ng Ukranya ang responsable sa pag-atake na nagresulta sa 65 patay at sugatang sundalong Ruso. 59 dito ay napatay, kasama ng ilang tangke at mga armored na sasakyan. Mainit na sinalubong ng mga paratrooper ng Podillia ang mga hindi kanais-nais na bisita dahil sa magkakaugnay na pagsisikap ng aming mga inhinyero, unit ng artillerya at mga drone team. Matagumpay naming napigilan ang pag-atake ng kalaban ayon sa pahayag na inilabas ng brigada. Ipinapakita ng 3 insidenteng ito at
ng HIMARS strike ng Ukraine ang totoong nangyayari sa Pokrovsk. Hindi pa nakuha ng Russia ang lungsod, malayo pa doon. Sa katunayan, dahil ang mga tagapagtanggol ng Ukraine ay nagdudulot ng malaking kaswalti sa mga sundalo ng Russia sa bawat pagsalakay na kanilang sinusubukan. Hindi ibig sabihin nito na hindi rin tuluyang mababagsak ang Pokrovsk. Kontrolado ng Russia ang karamihan ng lungsod at ginagamit nila ang kalamangan na iyon. Pero ang estratehiya ng Ukraine sa ngayon ay tila pumatay ng mas maraming sundalong Ruso hanggat maaari bago sila mapilitang lumikas. Kapag bumagsak ang Pokrovsk, handa na ang umatras na sundalo para salubungin ang mga Ruso na susubok sakupin ang Donetsk Fortress Belt. Kahit may mga tagumpay, hindi maganda ang sitwasyon sa Pokrovsk. Inulat ng The New Voice of Ukraine noong Enero 5 na pinalalakas ng tropa ni Putin ang presyon sa Pokrovsk. Kinuna ng pahayag ng outlet ang sandatahang lakas ng Ukraine. Binanggit ang ikapito Rapid Response Corps ng Air Assault Forces. Sa nakalipas na 2 araw, tuloy-tuloy na nagsagawa ng mga opensiba ang kalaban sa lugar ng pamayanan ng Rashina. Sa mga pag-atake, gumamit ang kalaban ng mga tao at magaang kagamitan. Karaniwang gabi ginagawa ang opensiba para mabawasan ang pagkalugi. Kumikilos ang mga puwersa ng Rusya sa grupo ng 6 o 8, gaya ng nakita sa engkwentro ng 2 Skalia Regiment na sundalo at 6 na mananakop na Ruso. Patuloy nilang inaatake ang Pokrovsk at mga kalapit na lugar para palibutan at sakupin ang lungsod. Ngunit ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang Rusya ay hindi naman talaga mas nasa magandang posisyon kumpara noong bago nila ipahayag ng malaki na nasakop na nila ang Pokrovsk. Nananatili pa rin ang lungsod at ilang pamayanan na inaatake ng Rusya na kapag nasakop ay magpapadali sa pagsalakay sa Pokrovsk. Bakit kaya inangkin ng Rusya na kontrolado na nila ang Pokrovsk? Tungkol ito sa kalamangan na nabanggit natin. Ayon kay Mark Bennett ng The Times noong Enero 1, naniniwala si Putin na maaaring maging taon niya ang 2026 basta't hindi siya magpapakita ng kahinaan. Nahaharap si Putin sa ilang hindi komportabling mga yugto. Ayon kay Bennett, isa rito ang Enero 12 na magiging ika-1418 araw ng pagsubok ng Russia pabagsakin ang Ukraine. Ganoon din karaming araw ang ginugol ng hukbong Soviet para talunin ang Nazi Germany. At ito ay isang mahalagang yugto na nagpapakita ng isang uri ng kahinaan sa isang leader na itinayo ang kanyang reputasyon bilang matatag na pinuno ng Russia. Ang mga sundalo ni Stalin ay lumaban mula sa Ilog Volga hanggang sa puso ng Berlin. Pero ang hukbo ni Putin ay naipit pa rin sa bayan ng Pokrovsk sa Donetsk. Mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine noong 2000 at 22 umusad ng 3 pumilya ayon kay Bennett. Sa isang bansang, ang tagumpay ng Soviet ay pundasyon ng kanilang pagkakakilanlan. Ang katotohanang nabigo ng labis ang mga puwersa ni Putin na umabante sa anumang makabuluhang paraan sa Ukraine ay isang kahihiyan para kay Putin. Isa ito sa dahilan kung bakit inaangkin ng Russia ang pagkakabihag sa Pokrovsk at maraming ibang pamayanan na di naman nila nakuha. Kailangan ni Putin gumawa ng ilusyon ng pag-usad para mapanatili ang imahe niyang binuo, tulad ng mga mamamayang Ruso at negosyador ng United States na sinusubukan niyang kausapin para sa kasunduang kapayapaan na pabor sa Russia. Ang mga pag-atake ng HIMARS ng Ukraine malapit sa Pokrovsk ay sumisira sa ilusyon na nililikha ni Putin. Si Putin ay gustong magmukhang malakas, kaya handa niyang tiisin ang pagdurusa ng ekonomiya at ng mga tao ng Russia, basta't hindi siya magmumukhang mahina, ayon kay Alexandra Prokopyenko, analyst sa Carnegie Russia Eurasia Center at dating tagapayo sa Central Bank ng Russia. Ipinakita ni Putin ang kanyang kahandaang tanggapin ang pagbagal ng ekonomiya at pagbaba ng antas ng pamumuhay ng walang hanggan. Mas pinahalagahan ng Kremlin ang paggasta para sa digmaan kaysa sa lahat ng iba pa, at ipinakita nilang kaya nilang pamahalaan ang anumang kaguluhan. Ayon kay Prokopyenko, hadlang lang ang hirap sa ekonomiya, hindi dahilan para sumuko. Dagdag niya, mas inaalala ni Putin na magmukhang mahina kaysa sa mga protesta. Totoo na hindi buo ang lipunan, ngunit watak-watak ito at walang direksyon. Walang presyon sa loob ng Kremlin. Kung mahalaga ang ekonomiya, matagal na siyang nakipag-usap. Pero nandoon pa rin ang kahinaan, kahit gaano pa karaming kasinungalingan ang sabihin ng Russia tungkol dito. Pokrovsk, Donetsk. Noong Enero 6 iniulat ng United 24 Media na tinatangkang tumakas ng mga opisyal ng Russia
mula sa harapan ng Pokrovsk. Habang bumabagsak ang morale dahil sa matinding pagkalugi na dinaranas ng Russia, napakabagal din ng pag-usad ng Russia sa Donetsk na hindi ito matatapos hanggang 2027 o 28 ayon sa mga analyst ng Institute for the Study of War Russia na sina Jessica Sobieski at Jenny Olmsted. Hindi natin maririnig ang ganitong ulat kung kasing lakas ng sabi ni Putin ang Russia, kaya dapat ipagpatuloy ng Ukraine ang ginagawa nito. Sa Pokrovsk, maaaring bumagsak ang lungsod. Tinitiyak ng Ukraine na mas marami pang sundalo at kagamitan ng Russia ang mawawala bago mangyari iyon. Ang HIMARS rocket na nakaayos malapit sa hangganan ng lungsod ay maliit na bahagi lang ng mas malawak na estratehiya ng Ukraine na idinisenyo para gawin ang isang napakahalagang bagay. Patunayan sa mundo na si Putin ay isang mahina at sinungaling na tao. Nakikita rin ang kahinaang iyon sa nabibigo ng kakayahan ni Putin na gamitin ang impluwensya ng Russia sa pandaigdigang geopolitika. Sa Iran, isang umuusbong na revolusyon ang nagaganap na maaaring magresulta sa pagbagsak ng isang rehimen na kinaaniban ni Putin. Alamin pa ang tungkol sa mga nangyayari sa Iran at kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para kay Putin sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mga karagdagang update sa mga pinakabagong kaganapan sa Pokrovsk. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.